This is gonna be another iPhone review. And itong iPhone na to, isa to sa mga pinaka-paborito kong iPhone. As in, sa lahat ng Pro version, ito yung sumasalo lahat ng ganda ng Pro features ng iPhone 15 Pro and 16 Pro. And worth it pa ba bumili ng isang iPhone 14 Pro? Pag-usapan natin sa vlog na to. So yo guys, what's up? It's your boy Joseph. Another day, another vlog. And kung bago ako lang sa akin channel, subscribe na yung mga baklan. So, keep safe everyone. So ngayon guys, this is gonna be another iPhone review. And itong iPhone na to, isa to sa mga pinaka-paborito kong iPhone. As in, sa lahat ng Pro version. Before, syempre lumabas itong si 16 Pro Max, which is I'm currently using the back camera. So, kamusta ang quality? For sure, maganda quality kasi hindi ko nakikita yung sarili ko. Ayan, haggard na ba ako? Ayan. Pero, ayan guys, nandito pala ako sa kwarto. So, pasensya na kung madilim yung aking paligid kasi gabi na naman ako nakapag-vlog. So, mabilisang review lang to kasi may mga nabasa akong comment kung kamusta na ba itong iPhone na to and worth it pa ba bumili ng isang iPhone 14 Pro. Pag-usapan natin sa vlog na to. So guys, hindi ako pupunta sa into specific specs na ito. Pwede nyo na may research yun. Pero what I'm going to review on this iPhone 14 Pro is yung day-to-day usage ko sa kanya. So, to be honest, ang ingay. Narinig niyo ba yung ingay doon? To be honest, ang ingay. Narinig niyo ba yung ingay doon? Pero syempre guys, pag napanood nyo tong vlog na to, cancel out lahat ng noises since gagamitin ko yung audio mix ng 16 Pro Max. So, itong iPhone 14 Pro guys, 2 years ago to ni-release, way back 2022. Actually, magti 3 years old na siya this coming September. And ano ba maganda sa or anong special sa iPhone 14 Pro? If you're going to talk about the performance, approve ako dito. Bakit guys? Itong iPhone 14 Pro, I've been using this for like 6 months na. In terms of performance, A16 Bionic chipset, di ba? Sobrang ganda pa rin ng processor na yun. Kaya niya pa rin makapag-compete up until now and up to next year pa and some other years, no? Couple of years pa. I think very dependable and ano pa rin, sulit pa rin tong iPhone 14 Pro in terms of performance. Yung camera guys, okay na okay pa rin. Bakit? Kasi syempre guys, ito yung, sa mga hindi nakakalam, itong iPhone 14 Pro, the first iPhone na merong 48 megapixel main camera. Meron na rin siyang macro mode, na which is nagsimula sa 13 Pro. Naka 120 refresh rate. O yung screen niya, yung touch panel niya, 120 refresh rate yan. Yan, sobrang goods na goods yun. Nagsimula po yun sa 13 Pro. And I love the colors. Actually, gusto ko yung colors ng Deep Purple. Ito yung pinaka-unique or yung selling point ni Apple sa 14 series. Itong Deep Purple. Ito yung pinaka-bagong kulay sa 14 Pros or 14 sa mga Pro series lineup. Diba? And yung space black din. Kasi before space gray, ginawa na lang mas deeper blacks. So space black na siya. Share ko lang. And yeah, I love this Deep Purple. And naka-case pala siya guys. Hindi pala to sponsored but if you're interested sa case ko, this is Ugreen kickstand. So pwede mo siyang ganyan. Tapos ang ganda niya, convenient and very durable. Ako kasi guys, pag bumibili ako ng case, medyo nag-i-invest ako sa case, no. Hindi ako bumibili ng mga pityo-pityo na case kasi anong silbi ng ganda ng phone mo tas yung case mo, 'di ba, pag nahulog yan, wala na, sira na, 'di ba? So iniingatan ko talaga yung mga phone ko, nag-i-invest ako sa mga, alam mo yun, sa mga durable talaga na case, quality na case. Medyo hindi naman siya sobrang mahal pero syempre may konting kamahalan pa rin. Pero yun, sobrang natuwa naman ako, durable siya. Pero yun, tanggalin ko yung case para mas makita nyo, ma-appreciate nyo.
And guys, wala naman siyang gas-gas. Sobrang kinis pa rin niya. Tingnan, no? Maganda pa rin tong 14 Pro. Kickstand guys, Go Green. Search na lang sa Shopee. Meron yun. And sa TikTok. So, ayun nga guys. Performance, wala akong masabi. I think, if you want playing games, kayang-kaya pa rin na ito. Call of Duty, Asphalt, and anything na iba mong laro na mga high-end games. Kayang-kaya nito. Kung previously sa XS Max na kaya yung Call of Duty, tapos Asphalt 9, I believe. Mas lalo na to. What more pa ito? 'Di ba? So, mas kayang-kaya niyang laruin yung mga ganung laro. 'Di ba? So, in terms of gaming, wala kang masasabi dito. Hindi lang kaya laruin ng iPhone 14 Pro is yung mga games na AAA games like sa 16 Pro Max. Kaya niya kasi maglaro ng mga AAA games, Resident Evil 4, Assassin's Creed. Those kind of like PlayStation game. Kaya kasi ng 16 Pro Max yun dahil optimize yung processor nito, A18 Pro chip. Dito guys, hindi supported yung mga AAA games. Para makalaro ka lang noon, at least iPhone 15 Pro pataas. So basically, iPhone 15, 15 Plus, hindi kaya. So, ayun. So, just to take note yun. Pero kasi dito sa Pilipinas, hindi naman siya big deal kasi wala naman masyado naglalaro ng mga ganung games. More on Call of Duty, ano pa ba, Genshin Impact, Mobile Legends, di ba? Yun yung mga typical Filipino games na mga nilalaro natin dito sa Pilipinas. So, yun. Kayang-kaya na ito, guys. 101%. Sobrang ganda pa rin kasi talaga na ito. At ano pa ba? Camera, guys. Photo-wise, what can you say? This is still Apple. The first iPhone na merong action mode sa video recording na kapag nag-video ka, sobrang stable. Until now, meron pa rin action mode. Yung mga bagong iPhone na makikita mo dito, sobrang kaya-kaya niya pa rin makipagsabayan. Meron na siyang 2 times optical zoom, 4 lenses, 0.5, 1x, 2x, XEX, which is makikita mo sa iPhone 15 Pro. Diba? Hindi nila binago yung lenses, gano'n na gano'n. Nilagyan lang nila ng additional optical zoom, yung 1.2 and 1.5 mm zoom. Pero kung hindi siya sobrang big deal, 'di ba? 4 lenses pa rin 'to na makikita mo sa up-to-date na iPhone ngayon. Ano pa ba? So, ayun, may cinematic mode guys, 4K resolution, kaya wala lang zooming capability yung cinematic nito, like wala siyang digital zoom. Talaga pag nag-video ka sa cinematic, talagang as is lang siya, hindi mo pwedeng i-zoom, hindi mo pwedeng kalikutin o palipitin yung mismong camera dun sa gusto mong i-zoom in. Kasi nga wala siyang digital zoom, naka-stack lang siya as video. Pero again, that is only for cinematic. Kung may ikaw yung mag-cinematic. Pero normal video guys, sobrang ganda-ganda pa rin ang video nito. So all in all guys, sobrang dependable ng iPhone 14 Pro. Kung tatanungin niyo ako, ito ba bibiliin ko? iPhone 14 Pro ba pipiliin ko? Or iPhone 15? Kung tatanungin niyo ako guys, ang sagot ko ay mas pipiliin ko si 14 Pro. Pipiliin ko lang si iPhone 15 kung una, habol nyo is USB Type-C, di ba? Pangalawa is yung cinematic mode kasi noon meron siyang digital zoom, di ba? May digital zoom ng iPhone 15 na cinematic mode. And thirdly is meron siyang next gen portrait. Ibig sabihin pag nagpicture ka doon, kaya niyang i-blur out yung background. Gagawin niyang portrait mode even nasa normal mode ka. Yun kasi nagsimula yung next gen. So yun, those three need to be considered lang kung bibili ka na yung iPhone 15. Kung yun yung habol nyo. Lalo na yung cinematic mode na may digital zoom. So yun lang, kung bibili kayo kung mag-upgrade kayo guys, kung mangyari gusto nyo iPhone 15 or 14 Pro, mag 14 Pro na lang kayo guys. Marami itong nagagawa na hindi pa kaya gawin ng iPhone 15. Katulad na lang ng etong flashlight. Pag pinuksan ko yung flashlight nito guys, kaya niyang kontrolin. Tapos, pwede mong baguhin yung vertical. Ayan. Diba? Nababago mo yung lights. Diba? Nako-control mo siya. Sa iPhone 15 guys, kaya mo siyang kontrolin. Yes, may dynamic island yan. Naka-dynamic island yan. Pero, ang is lang siyang ganyan. Yan, ganyan lang. Hindi mo pwedeng ganyan. Yan, diba? Yung parang mag-stretch out pa siya. Bakit hindi kaya ng iPhone 15 yon? Kasi guys, yung flash nun is
LED flash ang tawag. Dito kasi guys, ang tawag sa LED flash na ginamit dito sa mga Pro series is adaptive LED flash. Just to let you know guys. Kuha kayo ng iPhone 15, try niyo yung sinasabi kong flashlight. Tingnan niyo, makikita niyo, hindi niyo pwede siya, yung pinakita ko sa inyo, nag-i-stretch out. Siyempre, mas maganda yung quality, build quality, stainless steel, ceramic shield naman. Pero, ayun, stainless steel kasi to guys, compared dun sa aluminum frame. Aluminum kasi yung gilid ng 15. So, mas durable to. And, ayun, meron din pa siyang always on display. Tingin ko, alam niyo naman yun. Pero sa iPhone 15 kasi guys, wala pang always on display. Sa mga Pro series lang. So, pinatay ko na yung always on display. Pero yan, di ba? Gumagana pa rin naman siya. Ayan, always on display. Now, ano yung medyo magiging downfall or downside nito na pwedeng talagang subjective na? Bigyan natin ng magandang camera for 4 months. Pag-usapan natin ng battery. Guys, iPhone 14 Pro, battery nito, to be honest guys, 88% na lang siya. Ayan. So parang 4% agad yung nabawasan sa akin. 'Di ba? After 6 months. So iPhone 14 Pro, yes, it can last a day. Pero hindi siya yung pinakamagandang battery. Which is iPhone 15, feeling ko mas lamang yun dahil una sa lahat, mas bago yun, mas optimize yung battery nun, even though pares lang sila ng chipset A16 Bionic chip. Meron kasi sa iPhone 15 na software na pwede mo siyang i-charge. Magkakaroon siya meron siyang feature na charge limit na kunwari sinet mo lang to 80, 85, 90. Pag i-stay lang siya doon, kahit iwanan mo yung phone, tapos di mo tinanggal sa kable, di ba? Meron siyang ganung feature na meron pa sa 16 Pro Max. Wala kasi neto nun. Ayun, yun siguro lamang din ng iPhone 15 is yung tagal malobat. Kasi una sa lahat, naka 60 Hz refresh rate. So, siyempre, mas mahinang nagkukonsume ng battery yun compare dito na naka 120 refresh rate. So, tumatagal siya 6 to 7 hours pag sobrang gamit, di ba? 6 to 7 hours. Yun yung observation ko sa iPhone 14 Pro. Pero dito talaga sa 16 Pro Max ang pinakamatindi kasi isang beses lang ako nag-charge ng 16 Pro Max and it can last me like a day and a half, diba? Kaya pang i-charge mo ngayon, tas bukas mo na i-charge. Ganun si 16 Pro Max. Dito guys, mga nakakadalawang charge ako sa isang araw. Minsan nga tatlo pag nakita ko naka 30% na lang i-charge ko agad. So, yun lang naman yung things to consider. Maging subjective nga po siya. Kasi baka mamaya bitin pa sa inyo 6 to 7 hours. And also, lighting cable pa rin to. This is the last Pro iPhone na lighting cable. Ngayon guys, kung di naman sa inyo nagbabother USB Type-C na nagsimula sa iPhone 15 lineup, okay pa rin naman to. Again guys, overall, gaming, performance na ito, camera guys, sobrang ganda pa rin ng camera. Very reliable. Battery guys, medyo mapapagitna tayo kung mag-go ba kayo or iPhone 15 na lang since medyo a little bit newer kasi yun. So syempre mas optimize yung battery yun. Mas matagal malobat since mas mababa yung refresh rate nun, naka 60 Hz lang. Ito kasi 120, mas malakas mag-consume ng battery to. Yun lang naman guys. And of course, the price. Magkano na lang ba itong iPhone 14 Pro this 2025? Nag-check ako sa marketplace. Lowest price na nakita ko, 30K. Then, kapag pumunta ka sa Green Hills, bibili ka sa mga store doon. Diba? Sa mga nagbebenta ng mga iPhone sa Green Hills. Nag-range siya from 37 to 40K. Ganun. 128 gig na yan. Sa marketplace, parang 30K. May 29 ba ako nakita? Parang meron, isa lang. Pero yun, 30K, 31, ganun. Nagdedepende kasi sa storage. So, medyo, hindi siya mura, pero hindi rin siya mahal. Parang nasa gitna talaga siya. Ito yung sumasalo lahat ng ganda ng Pro features ng iPhone 15 Pro and 16 Pro. Diba? Parang lahat nun, action mode, cinematic mode, na naka 4K na, diba? Meron ng 4 lenses, may 2x na rin to. Sinasalo niya yung up-to-date na iPhone. Until now, itong 16 Pro Max, meron pa rin naman nito. And of course, Dynamic Island.
Diba? Dynamic island na lahat ng iPhone ngayon. So, sinasalo niya talaga yung lahat ng ganda ng mga iPhone up to date ngayon. And, of course, this is the first iPhone na may dynamic island. So, wala akong masabi. Is it recommended to buy this iPhone 14 Pro? Of course, absolutely 101%. Casual user ka or gamer, papalag pa rin tong iPhone 14 Pro until next year and some other years pa. Kayang-kaya pa rin ito. Yeah, kuha na kayo ng iPhone 14 Pro kung gusto niyo mag-Pro Series, magpo-Pro Series lang din naman kayo and gusto niyo medyo budget. Gitna lang, kumbaga, 14 Pro guys. Very recommended. 48 megapixel na yan guys. Main sensor. Na hanggang ngayon sa mga bagong iPhone, 48 megapixel pa rin. And 2000 nits peak brightness. Na hanggang ngayon sa bagong iPhone, 2000 nits sa peak brightness pa rin. Diba? So yun yung sinasabi ko. Nasasalo niya yung mga ganda ng iPhone up to date. Alright, so again guys, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, make sure like and subscribe. Share nyo na rin sa friends and family and sa mga gustong bumili din ng iPhone sa mga friends nyo. So, comment down below kung ano yung mga gusto nyo gawin sa next vlog. Thank you for watching. Ingat palagi. God bless. See you on the next vlog. Peace out.